Dumaong sa Maynila ang tatlong balangay mula ho yan sa lalawigan ng Sulu. Hango ang mga sasakyang pandagat nito mula sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas. May report si Pauline Requesto. Mainit na sinalubong ng Philippine Coast Guard ang grupong pinangungunahan ni dating Environment Undersecretary Art Valdez na lulan ng mga sasakyang gaya ng sinaunang balangay. Binubuo ang grupo ng mga kasapi ng PCG at ng pamayan ng Badjao. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sa Maimbong, Sulu at dumaan sa Bacolod bago pansamantalang tumigil sa Maynila. Dadaan muna sila ng 4 Point sa La Union bago tuluyang bagtasin ang Hong Kong at kalaunan ang China. Umalis kami May 10, dumating kami dito May 25 sa daming mga technical problems that we've encountered. And that we have to take care while we're here. Ngayon, hopefully, pag naayos namin lahat ito, we'll leave in 3-4 days time. Noong 2010, tinangka na rin ng grupo na tawirin ang South China Sea para pag-ugnayin ang kasalukuyan sa ginintuang nakaraan ng bansa. Sa pagkakataong ito, hangad na rin ni Valdez na itampok ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at China. Nagkataon na 600 years travel ng Sultan Paduka Batara of the Sultanate of Sulu as they try to negotiate with preferential trade concessions, which is no different what's happening also today. But at the same time, para sa team, it is an unfinished voyage. Sa kasamaang palad, hindi nila natapos ang kabuuan ng paglalakbay noon. Subalit umaasa silang maisasakatuparan nila ito sa ngayon. Aminado sina Valdez na maraming pagsubok na ang kanilang hinarap at haharapin pa sa kanilang pagbiyahe. Sa kabila nito, tiwala si Valdez na ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na makakaya ng mga Pilipino ang lahat sa kabila ng pagiging kapuluan ng ating bansa at pagkakaiba-iba sa kultura. Ang symbolism yan. We ride in one ship. In spite of our differences, we have to work together in order that we can reach our destination. And I think that's, in a way, in a subliminal message to our leaders too. That's how we'll have to run the ship of state of our country. Para sa PTV News, Pauline Requesto.